I-stop na ang sangkap na ito. Right now. Ang dugo mo pwedeng mag-clot overnight. I throw away na. Ngayon din before we get to the secret, tulungan mo muna ako, mag-like, mag-subscribe, at mag-comment para mas ma-motivate ako na gumawa ng ganitong video. Mahal naming lolo at lola, ilang taon na kayo ngayon at saan kayo nanonood? I-chat ninyo sa comments. Gusto ko kayong makilala at sama-sama tayong mag-ingat sa ating kalusugan. Ngayon, tingnan ninyo ang inyong kusina. May mga sangkap doon na ginagamit ninyo every single day. Mukhang safe. Mukhang walang problema. But actually, ang mga sangkap na iyon, sila ang dahan-dahan na sumisira sa inyong blood vessels at nagdaad ng risk sa stroke nang hindi ninyo namamalayan. Hindi ito rare na sangkap. Hindi ito mahal na pampalasa. Nandoon na sila sa inyong kusina right now. At dahil nga palagi silang nandoon, hindi na natin sila pinapansin. Hindi na tayo nag-iingat. Maraming doctors sa iba't ibang parts ng mundo ang matagal na nagbababala na ang ilang cooking habits ay malaking dahilan ng dumaraming stroke cases, lalo na sa mga older adults. Pero madalas, hindi natin ito pinapakinggan. Kasi walang pain na nararamdaman. Walang malinaw na symptoms. Mukhang okay ang katawan. Hanggang sa isang araw, biglang nagbago ang lahat. Kung nagmamalasakit kayo sa inyong health, kung gusto ninyong mag-age ng malaya at maayos at gusto ninyong ma-avoid ang stroke, pakinggan ninyo ako hanggang sa dulo. Ang information na ibibahagi ko ngayon ay hindi para i-scare kayo. Ito ay para ma-open ang inyong mga mata at matulungan kayong gumawa ng mas smart na decisions sa inyong sariling kusina. Gusto kong magsimula sa isang true story. Every week, nakikita ko ang mga patients na may stroke. Halos lagi na itong same ang eksena. May dumarating na hindi na magalaw ang isang kamay o paa. May hindi na malinaw ang pananalita. May nakaupo sa wheelchair, walang ngiti kasi ang buhay nila ay nagbago sa isang iglap. Ang nagpapabigat sa aking puso ay hindi lamang ang kanilang kondisyon. Kundi ito, most of them, mayroon sana silang nagawa para ma-prevent ito. Nang tanungin ko sila tungkol sa kanilang health history, halos same ang sagot. Hindi sila nagkasakit ng malala noon. Nagluluto sila ng sarili. Hindi sila naninigarilyo. Hindi sila umiinom ng alak. Naniniwala silang namuhay sila ng tama. At lagi silang nagtatanong sa akin, may gulat at hindi mapaniwalaan sa mukha. Bakit po ako nagka-stroke, doktora? Mahirap sagutin ang tanong na iyon in one sentence. Kasi ang dahilan ay hindi isang malaking bagay na obvious agad. Ang dahilan ay maliliit na habits na ginagawa everyday sa loob ng maraming taon nang hindi natin namamalayan. Nang i-check ko ng mas malalim ang kanilang eating patterns, doon ko nahanap ang same na sagot, paulit-ulit. Ang problema ay hindi kung nagluluto ka sa bahay o hindi. Ang problema ay nasa paraan ng pagluluto at sa mga sangkap na ginagamit mo everyday. Ang mga pampalasa sa kusina na itinuturing nating safe, dahil ginamit na ng ating mga magulang at lolo-lola, pala, kung labis ang paggamit, dahan-dahan nilang sinisira ang ating mga blood vessels. Hindi ito nangyayari overnight. Hindi mo mararamdaman. Walang pain. Pero nagti-build up ito ng dahan-dahan every single day. May isang bagay pa na gusto kong i-explain ng malinaw. Marami sa ating mga lolo at lola ang nagtitiwala na dahil home-cooked ang pagkain, safe na ito. Pero hindi laging ganoon. Ang lutong bahay ay maaaring heart-friendly o maaari ring pabigat sa puso, depende sa kung paano ito niluto at kung anong sangkap ang ginagamit. Ang isang bowl ng sopas na may sobrang asin ay mas mapanganib pa sa isang maliit na piraso ng fast food. Kaya naman ang information na ito ay sobrang halaga. Hindi lang para sa mga may sakit, pati na rin para sa mga mukhang healthy pa. Lolo at lola, kailangan ninyong i-understand ang isang very important thing. Ang stroke ay halos hindi kailanman basta-basta darating ng walang process. Ito ay result ng matagal na damage na hindi napigilan. I-imagine ang inyong blood vessels parang isang gripo sa bahay. Kung everyday may kaunting dumi na dumikit sa loob, unti-unti itong magiging narrow. Hindi na smooth ang flow ng tubig. Hanggang sa isang araw, totally masara na ito o sumabog dahil sa matinding pressure. Ganoon din ang nangyayari sa ating blood vessels.
Every time naglalagay tayo ng sobrang daming ilang sangkap sa pagkain, nagdaad tayo ng layer ng problema sa loob ng ating mga ugat. Napakabagal ng process. Walang alarm. Walang pain. Ang blood vessel ay tahimik na nasasaktuhan. Nang dumating na ang stroke, kadalasan, ang damage ay masyadong malala para ma-fully repair. May hindi na makagalaw, may nawalan ng ability na magsalita, may nawalan ng memory. One day lang, nagbago ang buong buhay, kahit kahapon ay mukhang malusob pa. Sa video na ito, i-explain ko ang lahat sa simpleng salita. Hindi ako gagamit ng complicated na medical terms. Magsasalita ako na parang kausap ko ang aking sariling lolo at lola. Tatalakayin natin ang 6 na sangkap sa kusina na sobrang common, pero sobrang madalas na hindi natin namamalayan ang panganib nito kung labis ang paggamit. Para sa bawat sangkap, i-explain ko kung bakit ito mapanganib sa inyong blood vessels, kung gaano kaliit ang safe na amount, at kung ano ang mas healthy na alternative para manatiling masarap ang inyong luto. Sa katapusan ng video, magbibigay din ako ng mga practical tips para sa mas healthy na pagluluto na heart-friendly at blood vessel-friendly. Before tayo pumasok sa main topic, nais ko munang magpakilala. Ako si Elena Santos, 35 years old. Kasalukuyan kayong nasa channel ng Lansya Bahagya. Dito, regular akong nagsha-share ng health information na espesyal na para sa mga older adults. Simple, madaling i-understand at pwedeng gamitin agad sa pang-araw-araw na buhay. Ngayon, pag-usapan natin ang pinaka-important na foundation. Kailangan nating i-understand kung ano talaga ang nangyayari sa katawan kapag nag-stroke. I-imagine ang inyong utak parang isang malawak na palayan dito sa ating mga probinsya. Ang palayan ay nangangailangan ng tubig na continuously dumadaloy para mabuhay ang palay. Kung titigil ang flow ng tubig, kahit ilang oras lang, malalanta at mamamatay ang palay at hindi na muling mabubuhay. Ganoon din ang ating utak. Kailangan nito ng continuous blood flow every second. Ang dugong iyon ang nagdadala ng oxygen at nutrients para mabuhay ang mga brain cells. Ang stroke ay nangyayari kapag na-disrupt ang blood flow sa utak. May 2 main conditions. Una, ang blood vessel ay naharang, parang tubero na nakapin ng dumi, kaya hindi na makaagos ang tubig. Ito ang pinaka-common. Pangalawa, ang blood vessel ay pumutok, parang tubero na butas o sumasabog dahil sa matinding pressure o mahinang dingding. Kapag tumigil ang blood flow sa utak, nagsisimulang mamatay ang mga brain cells sa loob ng ilang minuto. Hindi hours. Hindi days. Minutes. Every minute na walang dugo ay nangangahulugang mas maraming brain cells ang permanently nasasaktuhan. Kaya naman napakatakot ng stroke. Ngayon, may very important na tanong. Ano ang connection ng mga sangkap sa kusina at stroke? Ang sagot ay nasa kondisyon ng inyong blood vessels. Ang ilang sangkap sa pagkain, kapag labis ang paggamit, ay maaaring sumira sa inyong blood vessels sa 3 main ways. Maaari nilang erase ang blood pressure. Maaari nilang gawing mas madaling mag-clot ang dugo. At maaari nilang maging sanhi ng chronic inflammation sa loob ng blood vessels. Lahat ng process na ito ay hindi nararamdaman. Walang pain. Pero nagko-continue ito sa loob ng maraming taon. At kapag nangyari na ang stroke, maunawaan natin na matagal na palang nasisira ang lahat. Ngayon, sisimulan natin ang unang sangkap. Siguradong familiar ito sa inyong lahat. Halos walang kusina sa Pilipinas ang wala nito. Ito ay ang asin. Maaaring narinig na ninyo na ang asin ay hindi maganda para sa blood pressure. Pero ang madalas na hindi malinaw na na-explain ay kung gaano kaliit ang asin na kailangan ng katawan at kung gaano karami ang asin na hindi natin namamalayan na kinakain natin everyday. Ang katawan ng tao ay kailangan lamang ng napakaliit na asin para sa mga basic functions nito. Mga kalahating kutsarita sa isang araw. Enough na iyon para sa nerves, muscles, at fluid balance ng katawan. Pero in reality, karamihan sa atin ay kumakain ng mas maraming asin kaysa doon. Maraming tao ang kumakain ng 2 hanggang 3 kutsarita ng asin sa isang araw. Minsan, mas pa. 4 to 6 times na ang kailangan ng katawan. Ang excess na asin ay hindi basta-basta na ilalabas ng kidneys. Bahagi nito ay nananatili sa loob ng katawan at nadudulot ng iba't ibang problems.
Kapag masyadong maraming asin ang pumapasok sa katawan, nire-retain ng asin ang tubig. As a result, tumataas ang volume ng fluid sa loob ng ating mga blood vessels. Kapag tumaas ang volume, sumasampa rin ang blood pressure. Ang blood vessel ay napipilitang magtrabaho ng mas malakas everyday. Sa younger age, ang blood vessel ay sapat pa ang elasticity para mag-adjust. Pero sa older age, ang dingding ng blood vessel ay mas stiff na. Kapag patuloy na tumataas ang blood pressure, ang mga stiff na ugat na ito ay mas madaling masira o pumutok. Ito ang isa sa mga paths patungo sa stroke. Ang madalas na hindi namamalayan ay ang asin ay hindi lamang galing sa asin na binibigay mo sa pagluluto. Maraming hidden sources ng asin sa pang-araw-araw na pagkain. Ang toyo ay mataas sa asin. Ang oyster sauce ay mataas din sa asin. Ang tuyo at daing ay obviously napakaataas sa asin. Ang mga processed foods tulad ng instant noodles, chichirya at merienda ay mataas din ang asin. Kahit ang tinapay ay mailaman na asin. Kaya kahit sa tingin ninyo ay nabawasan na ninyo ang asin sa pagluluto, ang total na asin ay maaaring mataas pa rin kung patuloy kayong kumakain ng mga pagkain na banggit. Para sa mga older adults, ang safe na limit ng asin ay hanggang 1 kutsarita lang sa isang araw mula sa lahat ng sources, kasama na ang toyo, sauce at lahat ng processed foods. Sa simula, ang pagkain ay magiging bland. Pero ang dila ng tao ay maaaring mag-adjust. Sa loob ng ilang weeks, ang dating bland ay magiging normal na at ang inyong blood vessels ay magiging mas safe dahil hindi na sila bibigatin ng high blood pressure every day. Ngayon, ang pangalawang sangkap na ating pag-uusapan ay ang Vetsin Odinus, ang flavor enhancer na kilala ng halos lahat ng Pilipino. Kailangan kong maging honest at balanced sa pag-explain nito. Ang vetsin ay hindi poison na dapat i-avoid ng 100%. Sa maliit at moderate na amount, maraming studies ang nagpapakita na ang vetsin ay relatively safe para sa karamihan ng tao. Ang ating katawan ay maaari ring gumawa ng similar na substance at ito rin ay naturally makikita sa mga kamatis at karne. Ang problema ay hindi ang substance mismo, kundi ang paraan at dami ng paggamit. May dalawang main problems na madalas hindi namamalayan. Una, ang vetsin ay naglalaman ng sodium, ang same na substance na makikita sa asin. Kapag nagluto kayo gamit ang asin at nadagdag pa ng vetsin, ang dami ng sodium na pumapasok sa katawan ay nadoble. Ang blood pressure ay maaaring manatiling mataas kahit sa tingin ninyo ay nabawasan na ninyo ang asin. Pangalawa, ang vetsin ay nagpa-enhance ng lasa ng pagkain. Dahil dito, ang pagkain ay mas madaling kumain ng mas marami ng hindi namamalayan. Nadadagdagan ang kanin. Naubos ang sabaw ng sinigang o tinola. Ang total na pagkain ay tumataas. Ang total na asin at calories ay tumataas rin. At narito ang isang thing na gusto ko pang i-share na madalas hindi naririnig kahit saan. Kapag ang ating mga lolo at lola ay regularly kumakain ng sobrang maalat at sobrang masarap na pagkain dahil sa vetsin, unti-unting nawawala ng gana sa mga simpleng pagkain tulad ng gulay at prutas. Ang taste buds ay nasasanay sa strong na lasa. Kaya kahit ang healthy na pagkain ay hindi na kinakain. Ito ay isang hidden danger na nagpapahirap sa pag-shift ng eating habits. Kaya ang pagbabawas ng vetsin ay hindi lamang nakakabuti sa blood vessels. Nabubukas din ito ulit ng pagkakataon para ma-enjoy muli ang natural at healthy na pagkain. Ang pinaka-ideal na solusyon ay hindi ang biglaang alisin ang vetsin. Magiging masyadong different ang lasa at maaaring mabawasan ang appetite. Ang mas smart na solusyon ay bawasan ng little due a little. Kung dati ay 1 kutsarita ang ginagamit, bawasan ng konti-konti. Ang dila ay mag-a-adjust ng hindi mo mararamdaman. Ang ikatlong sangkap na nagsusurprise sa maraming tao ay ang asukal. Marami ang nag-iisip na ang asukal ay may problema lamang para sa mga may diabetes o sa mga gustong mag-lose weight. Pero ang labis na asukal ay sobrang mapanganib din para sa ating mga blood vessels at nagdaad ng stroke risk. Kapag masyadong maraming asukal ang pumapasok sa katawan, tumataas ang blood sugar. Ang mataas na blood sugar ay nagtitrigger ng process na sumisira sa protein sa dingding ng blood vessel. As a result, ang blood vessel ay nagiging stiff at nawawala ang elasticity nito. Ang blood vessel na dapat sana ay flexible ay nagiging parang matandang tubo na madaling masira.
Bukod doon, ang labis na asukal ay nagdudulot din ng chronic inflammation sa loob ng katawan. Sinisira ng inflammation na ito ang inner lining ng blood vessel at nagpapadali ng pagbuo ng plaque. Ang plaque na ito ay binubuo ng cholesterol at ibang substances na dumikit sa dingding ng blood vessel. Habang mas maraming plaque, mas narrow ang blood flow patungo sa utak. Ang pagkain ng Pilipino ay kilala sa tamis. Maraming paboritong lutuin ang gumagamit ng asukal, parehong white sugar at brown sugar. Ang halo-halo, leche flan at kakanin ay mga examples ng masarap na pagkain na puno ng asukal. Bukod doon, ang matamis na inumin tulad ng soft drinks, bottled juice, at mainit na tsokolate ay nagdaad ng maraming asukal sa ating katawan everyday. Ang safe na limit ng added sugar para sa mga older adults ay mga 6 na kutsarita sa isang araw. Kasama na doon ang asukal sa inumin, pagkain, tinapay at merienda. Nang hindi namamalayan, madalas nating nalabisan ito. Ang pagbabawas ng asukal ay dapat gawin ng slowly. Magsimula sa inyong everyday drinks. Bawasan ng kaunti-kunti. Ang dila ay mag-a-adjust at ang katawan ay magiging mas light ang pakiramdam. Ngayon, ang ika-4 na sangkap ay ang gata, ang ating paboritong ingredient sa maraming Filipino dishes. Ang gata ay nagbibigay ng richness at depth sa lasa. Ito ang solang Bicol Express, ginataang gulay at marami pang iba. Pero ang makapal na gata ay naglalaman ng malaking amount ng saturated fat. Ang labis na saturated fat ay maaaring mag-raise ng bad cholesterol sa dugo. Ang cholesterol na ito ay dumikit sa dingding ng blood vessel at bumubuo ng plaque. Unti-unti, ang blood vessel ay nagiging narrow at nababagabag ang blood flow patungo sa utak. Ang pinaka-ideal na solusyon ay hindi ang totally i-remove ang gata. Hindi ito realistic at mawawala ang enjoyment sa traditional na pagkain. Ang mas healthy na paraan ay bawasan ang thickness at frequency. Gamitin ang diluted na gata at gawing occasional lang ang mabigat at makapal na gata dishes. Ngayon, ang ika-5 sangkap na ginagamit ng halos lahat everyday ay ang mantika, lalo na ang mantikang paulit-ulit na ginagamit. Ang habit na ito ay sobrang common sa maraming pamilya dito sa Pilipinas. Simple lang ang dahilan para makatipid. Ang mantikang ginamit sa pagprito ay iniingatan at ginagamit uli kinabukasan. Minsan, ginagamit pa ito ng paulit-ulit hanggang sa maging dark na ang kulay. Lolo at lola, kailangan ninyong i-understand na ang mantikang paulit-ulit na pinainit ay dumaan sa malaking chemical change sa loob nito. Kapag ang mantika ay pinainit sa high temperature, pinalamig at pinainit uli, nagfo-form ang mga harmful substances na hindi makikita ng mata. Ang mga substances na ito ay maaaring sumira sa mga cells ng katawan, kasama na ang mga cells na nagli-line sa blood vessels. Ang damage na mantika ay mas madaling ma-absorb sa pagkain. Ang mga pritong pagkain na luto sa lumang mantika ay nag-a-absorb ng mas maraming mantika kumpara sa pritong luto sa fresh na mantika. As a result, ang pagkain ay nagiging mas oily at nagbibigay ng mas malaking burden sa puso at blood vessels. Bukod doon, ang mantikang paulit-ulit na ginamit ay gumagawa ng unhealthy fats. Ang fats na ito ay nagpapaspeed up ng plaque formation sa blood vessels. Ang plaque ang nagpapakit ng blood flow at nagdaad ng stroke risk. Ang mas safe na rule ay hindi gagamit ng mantika ng higit sa 2 beses. Kahit mukhang clear pa ang kulay, bumaba na ang quality nito. Kung nagbago na ang kulay ng mantika, may hindi magandang amoy o mukhang cloudy na, iyon ay clear na sign na damaged na ang mantika at kailangan ng itapon. Maaari rin kayong magsimulang bawasan ang pagprito. Hindi kailangang totally ihinto pero bawasan ang frequency. Mas madalas nang pumili ng cooking methods tulad ng pag-boil, pag-steam, pag-saute sa kaunting mantika o pag-grill. Ang mga methods na ito ay mas friendly sa inyong blood vessels at puso. Ngayon, tayo na sa ika-6 at huling sangkap, ang tamis de itoyo. Ang sangkap na ito ang madalas kong tinatawag na pinaka-sneaky na sangkap. Hindi dahil hindi masarap, kundi dahil ang tamis na toyo ay nagko-combine ng maraming risks sa iisang ingredient. Ang tamis na toyo ay naglalaman ng high sugar. Naglalaman din ito ng hindi kakaunting asin. Ibig sabihin, sa isang kutsarang tamis na toyo, maaari kayong makakuha ng asukal at asin ng sabay. Ang problema, ang toyo ay rarely ginagamit ng kaunti. Kapag kumakain ng ihaw-ihaw o gildigri sa pista opisyal, ang toyo ay madalas na ibinubuhos ng ilang kutsara.
Kapag nagluluto ng sinangag o pansit, ang tamis na toyo ay madalas gamitin ng marami para maganda ang color at malakas ang lasa. Nang hindi namamalayan, ang asukal at asin na pumapasok sa katawan ay nagiging way too much mula lang sa toyo. Kung matagal itong magko-continue, mararamdaman ng inyong mga blood vessels ang effect. Maaaring tumaas ang blood pressure. Maaaring tumaas ang inflammation sa loob ng katawan. Maaaring mag-build up ang plaque sa blood vessels. Ang solution para sa tamis na toyo ay hindi nangangahulugang totally i-remove ito. Ang mas realistic na solution ay bawasan ng little ang amount. Gamitin ang tamis na toyo para lang magbigay ng slight aroma at flavor, hindi bilang main ingredient. Ay boost ang lasa ng pagkain gamit ang mga fresh seasonings tulad ng sibuyas, luya, dilaw at mga herbs. Ngayon, lolo at lola, alam na ninyo ang 6 na sangkap sa kusina na dapat ay watch out. Ang labis na asin ay nagre-raise ng blood pressure. Ang labis na vetsin ay nagdaad ng sodium at nagpapalaki ng food intake. Ang asukal ay sumisira sa elasticity ng blood vessels. Ang makapal na gata ay nagre-raise ng saturated fat at cholesterol. Ang lumang mantika ay gumagawa ng harmful substances. Ang tamis na toyo ay nagko-combine ng asukal at asin sa mataas na levels. Lahat ng sangkap na ito ay hindi mapanganib kung gagamitin ng may sense. Ang problema ay lumalabas kapag ginagamit ng too much at too often nang hindi namamalayan sa loob ng maraming taon. Ang good news ay ang ating mga blood vessels ay may kakayahang mag-improve kapag sinimulan nating i-treat sila ng mas maayos. Kapag nagsimula kayong bawasan ang burden na pumapasok sa katawan, ang blood pressure ay maaaring maging mas stable. Ang inflammation ay maaaring bumaba. Ang blood flow ay maaaring maging mas smooth. Hindi kailangan ng sudden changes. In fact, ang maliliit na changes na consistent ay mas effective pa. Bawasan ng little. Ang dila ay mag-a-adjust. Ang katawan ay mag-a-adjust. Sa loob ng ilang weeks, lolo at lola, maaari na ninyong maramdaman ang difference. Mas light ang katawan. Hindi agad napapagod. Mas controlled ang blood pressure. At narito ang isang thing na gusto ko pang i-share bago natin tapusin ang video na ito. Marami sa ating mga lolo at lola ang nag-worry. Nag-worry na mahirap nang baguhin ang eating habits sa edad na ito. Nag-worry na hindi na ito magbabago. Pero gusto ko kayong malaman na ang katawan ng tao, kahit gaano nakatanda, ay may kakayahang mag-recover basta simulan natin ngayon. Hindi kailangan ng malaking sacrifice. Hindi kailangan ng mahal na gamot. Hindi kailangan ng complicated na diet. Ang kailangan lamang ay maliliit na changes every day sa inyong sariling kusina. May isang lola, 70 years old, na nagsimulang bawasan ang asin at vetsin. Sa loob ng 3 buwan, ang blood pressure niya ay bumaba ng malaki. Nagsimula siyang matulog ng mas maayos. Mas hindi na siya agad napapagod. Ang kanyang doktor ay nagulat sa improvement. Pero ang lola ay simpleng humiti at sinabi, binago ko lang ang aking pagluluto. So kaya ninyo ito, lolo at lola. I believe in you. Ngayon, gusto ko kayong bigyan ng ilang practical tips na maaari ninyong gamitin sa inyong kusina starting today. Una, sanaing i-taste muna ang pagkain bago magdagdag ng asin o toyo. Marami ang nagdadagdag ng seasonings dahil sa habit, hindi dahil kulang ang lasa. Pangalawa ay increase ang paggamit ng natural seasonings at fresh ingredients. Ang sibuyas, bawang, luya, dilaw at bay leaves ay hindi lamang nagbibigay ng flavor, may health benefits din sila. Ikatlo, i-check ang paraan ng pagluluto. Hindi lahat ng pagkain ay kailangang i-fry. Ang sinigang, tinola at nilaga ay mga examples na masarap at healthy na cooking methods na favorite ng mga Pilipino at naturally mababa sa fat at asin kung lulutuin ng tama. Ika-4 ay watch ang portions. Kahit healthy ang pagkain, maaari itong maging problema kung sobrang laki ng servings. Ika-5, at ito ay espesyal na advice ko para sa inyong mga anak at apo, please tulungan ninyo ang inyong mga lolo at lola na i-change ang cooking habits. Huwag hayaang alone silang gumawa ng changes. Ang pagluluto ay isang bagay na maaaring gawin ng buong pamilya together. Kapag sabay-sabay kayong nagbabago, mas masaya, mas madali at mas lasting ang change. Ang health ng inyong mga lolo at lola ay responsibilidad ng buong pamilya,
hindi nila mag-isa. Lolo at lola, ang information na ito ay hindi para i-scare kayo. Ito ay para i-remind kayo na ang health sa older age ay result ng maliliit na decisions na ginagawa ninyo everyday. Ang kusina ang place kung saan nagsisimula ang mga decisions na iyon. Kung may natutunan kayo mula sa video na ito, sana ibahagi ninyo ito sa inyong pamilya at mga kaibigan. One share ay maaaring maging important na reminder para sa iba. Baka ang isang video na ito ay makatulong sa isa sa mga mahal ninyo sa buhay na ma-avoid ang stroke. Salamat sa inyong time at sa pakikinig hanggang sa dulo. Huwag kalimutang i-follow ang channel na Lancia Bahadya para hindi kayo ma-miss ng iba pang important health information. Ako si Elena Santos. Until the next video. Take care of your health, lolo at lola, dahil sa inyong golden age na ito, ang kalusugan ang pinaka-valuable na kayamanan ninyo. Stay healthy kayo at ang inyong buong pamilya.